Sunog ang gumising sa mga residente sa Pandacan, Maynila. Ang ilang bahay tuluyang natupok ng apoy. Nagsimula po ang sunog mag-aalas 6 ng umaga. Katuwang ng mga bumbero ang mga residente para maapula ang sunog. Pahirapan din po kasi lalo't makipot ang daan. Ang iba labis naman ang hinagpis lalo na't mabilis sa mga pangyayari. Gawa rin daw sa light material sa mga bahay. Ang iba pang detalye kaugnay sa sunog na yan, ihahatid namin maya-maya lang. Pangamba ng isang kongresista, baka umabot sa 30 hanggang 40 pesos ang minimum na pamasahe sa modern jeep. Ayon kay One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita, kailangan kasing kumita ng mga tsuper ng hanggang 7,000 pesos kada araw. 4,000 hanggang 5,000 pesos dyan ang pambayad sa utang, interes at maintenance ng modern jeepney at kooperatiba. Yan ay kahit pa may subsidy sa equity o down payment ng unit mula sa gobyerno. Dagdag dyan ang nasa 1,500 hanggang 2,000 pesos na gustong maiuwi ng tsuper sa kanyang pamilya. Sabi ng LTFRB, accurate o tama ang kwenta kung ang biniling unit ay nagkakahalaga ng 2.8 million pesos. Pero meron na daw mga modern jeepney na mabibili sa mas murang halaga. Ang ilan nasa 900,000 pesos lang. Bago nito, itinanggi ng Department of Transportation na papalo ng hanggang 50 pesos ang pamasahe, tulad ng babala ng isang commuter group. Mga kapuso, nagdeklara ng gastroenteritis outbreak sa Baguio City. I would like to declare, officially declare, that we have an outbreak of gastroenteritis. Hindi na raw pangkaraniwan ang dami ng kaso. Noong pong 2022 at 2023 kasi, nasa iilang dosena lamang ang naitalang gastroenteritis o diarrhea sa lungsod. Pero simula po nitong holiday season o sa nakalipas na 3 linggo lamang, ay umabot na po yan sa 1,700 kaso. Mahigit 200 establishmento naman at 80 bahay ang apektado. Pati ilang turista na ospital matapos makaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagdudumi. Tinamaan din maging si Mayor Benjamin Magalong at ilan niyang kaanak at kaibigan. Patuloy ang water testing sa iba't ibang establishmento at bahay sa lungsod. Hanggang bukas, inaasahan po ang resulta. Sa ngayon, bawal muna ang pag-inom at pag-serve ng tubig inumin mula sa gripo. Pinayuhan ang mga kainan na purified at bottled water muna ang ihain sa mga customer. Kaya naman daw ma-accommodate ng mga paggamutan sa lungsod sakaling dumami pa ang kaso ng diarrhea. Tumutulong na raw ang Department of Health sa Baguio, LGU, para makontrol ang diarrhea outbreak sa lungsod. Paya po ng kagawaran, pakuluan ng 2 minuto ang iinuming tubig. Maaari ding gumamit ng chlorine-based disinfection solution o tablets na pwedeng makuha sa health centers. I-report din daw agad ang pagbabago sa kulay o amoy ng tubig gripo. Kung may diarrhea, iwasan ma-dehydrate. Kaya lagi hong uminom ng tubig. Mas mainam kung may oral rehydration solution o Oresol. Kumonsulta rin agad sa doktor. Ilang usapin tungkol sa trade, defense, security at energy ang tinatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Ayon sa Pangulo, pinagtibay pa ng paghaharap nila ni Widodo ang ugnayan ng dalawang bansa. Pinag-usapan din daw nila ang tungkol sa mga nangyayari sa South China Sea at inisyatibo ng ASEAN. Sabi naman ni Widodo, pumayag ang dalawang bansa na pabilisin ang pag-revise sa mga kasunduan tungkol sa Joint Border Patrol. Nilagdaan din ang ilang kasunduan kaugnay sa pag-supply ng Indonesia ng coal sa Pilipinas. Kaugnay naman sa hinihiling na clemency para sa OFW sa death row na si Mary Jane Veloso, iginiit ng DFA na patuloy silang tumutulong para makamit ito. Naipadala na raw sa Jakarta ang mga hinihingi mula sa Korte ng Pilipinas kaugnay sa isinampang kaso ni Veloso laban sa kanyang recruiters. Umaasa ang Pangulo na mabibigyan din ng clemency si Veloso sa tamang panahon. Patuloy rin daw nilang tinutulungan si Veloso at kanyang pamilya. Sa mga kapuso po natin sa Quezon Province at Bicol Region, mataas po ang tsansa ng ulan sa inyong lugar ngayong pong araw. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging light to moderate rains ang mararanasan sa mga susunod na oras.
Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot naman ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora at ilang pangpanig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ayon po sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa Quezon at sa Bicol. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. Amihan naman ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, habang easterlies o kaya mga local thunderstorm ang inaasahan sa Visayas at Mindanao. Ngayong araw, nakapagtala ng 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, habang 15.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes. 19.5 degrees Celsius sa Talay, Rizal, 20.6 degrees Celsius ang naitala namang minimum temperature sa Calayan, Cagayan, habang 25 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa Pilipinas naaresto ang isang dating opisyal ng South Korea na sangkot sa pagnanakaw umano sa kaban ng Korean government. Noong pong isang taon pa raw siyang nasa Pilipinas. Balitang hatid ni John Consulta. Palabas na sana sa kanyang kondominium sa Mandaluyong ang Korean fugitive na si Cho Yung-sam ng masakote ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Kasama sa operasyon ang Korean Police at Intelligence Unit ng CIDG. Ang 45 anyos na dayuhang pugante, dating opisyal pala sa South Korea. Nasa Interpol Red Notice siya dahil sa pagnanakaw umano ng katumbas ng halos 200 milyong piso sa kaban ng kanilang bayan noong nasa pwesto pa. Lumapit sa atin yung Korean government upang ipahanap nga itong isang former public servant nila, which is para siyang opisyal ng, kung maikukumpara natin dito sa atin, ay PhilHealth. Dinispal ko niya isang nagkakahalaga ng 4.8 billion Korean won at tinakas niya nga ito at dito siya nagtago sa Pilipinas. Base sa records ng BI, noong isang taon pa dumating sa Pilipinas si Yung-sam. Pero dahil wala pa raw siyang derogatory record noon, nakapasok siya sa bansa. Palipat-lipat daw ng bahay ang Koreano, kaya di naging madali ang paghahanap sa kanya. Sa ngayon, ongoing yung deportation proceedings niya. Nakakulong siya ngayon sa CIDG habang hinihintay yung clearance kung may mga local case siya bago natin siya ipa-deport pabalik ng Korea. Wala pang pahayag ang inarestong pugante. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pangungunahan ni Gilas Pilipinas player Dwight Ramos ang team ng Asian Imports sa 2024 All-Star Weekend ng B-League sa Okinawa, Japan. Siya ang tatayong team captain ng mga Asian Import para sa Asia Rising Star event. Makakalaban nila dyan ang mga upcoming stars ng liga. Kasama niya rito sina 3D at Kiefer Ravena, Kai Soto, Ray Parks Jr., Matthew Wright, Greg Slaughter, RJ Barrientos, Carl Tamayo at Roosevelt Adams. Kasama rin nila sa team ang 7 pang ibang Asian imports. Idaraos ang All-Star Weekend mula January 12 hanggang 14. Kitang-kita ang mabilis na pagpapatakbo ng mga rider na yan sa National Highway sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Ang ilang rider, nakahiga pa habang nagmamaneho. Dinig din sa video ang ingay galing sa tambucho ng kanilang motorsiklo. Matapos makatanggap ng mga reklamo dahil sa ingay, agad na sinita ng mga otoridad ang mga sangkot na rider. Delikado raw para sa mga rider at maging sa mga residenteng posibleng madamay ang umunay karerahan. Nasa 7 motorsiklo ang na-impound. Inaresto ang isang lalaki sa NAIA Terminal 1 dahil sa umunoy pananakit sa kanyang asawa. Sa kwento ng misis niyang si Myren Onato, isang OFW, babiyahe na sana siya pa Qatar. Hindi niya alam na sinundan pala siya sa airport ng kanyang asawang si Jonard Banate. Pinunit daw ang kanyang boarding pass at passport. At pag pinaghihinalaan daw kasi siya na ni Banate na nanlalalaki. Dahil po dyan, hindi siya nakaalis. Handa raw magsampa ng kaso si Onato laban sa kanyang asawa na hawak na ngayon ng pulisya. Walang pahayag si Banate. Eto na ang mabibilis na balita. Huli kamang pagbangga ng isang truck sa mag-inang tumatawid sa Minglanilla, Cebu. Sa video, nakatilang 2 sasakyan sa harap ng truck para mag-U-turn. Nang makatsyempo, nag-overtake ang truck at lumipat sa kabilang lane. Doon na niya nabangga
ang magina. Dinala pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang ina na 82 taong gulang. Sasampahan ng karampatang reklamo ang driver ng truck. Sugatan naman ang isang pahinante matapos mahulog sa gilid ng kalsada ang sinasakyan niyang truck sa Kawayan, Isabela. Ayon sa paunang impormasyon, nakaparada sa paakyat na bahagi ng kalsada ang truck para magbaba ng kargang soft drinks. Sinubukan daw paandarin ng pahinante ang truck. Doon na umatras ang sasakyan hanggang sa bumaliktad at nahulog sa gilid ng kalsada. Sugatan ng pahinante. Naiahon na rin ang truck mula sa kalsada habang inaalam pa ang halaga ng pinsala. Samantala, pag-usapan naman po natin ang gastroenteritis outbreak sa Baguio City kung saan umabot na nga po sa 1,700 ang naitalang kaso roon. Nakasalang si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Connie. Opo, may initial na impormasyon na po ba tayo sa dahilan kung bakit mabilis dumami yung diarrhea cases sa Baguio? Pati po si Mayor Magalong itinamaan din. Mula pa po nung 3 araw na nakakaraan ay dumating na po sa amin ng report mula sa Baguio City Health Office na merong ang pagtaas ng diarrhea na kanilang na-monitor simula pa noong December 21. At kahapon nga po ay lampas 1,600 na yung kanilang nare-report at aasahan namin na baka tumaas pa ito sapagkat ang City Health Office ng Baguio at si Mayor Magalong ay naglabas po ng QR code kung saan ang mga nakatira po ron ay pwedeng mag-report para mas mabilis po kung sino man na nagkakaroon ng diarrhea. Sa preliminary result, may isang pinagkukunan ng tubig na contaminated, nag-positive po sa test. Kaya nga, ang ginawa po ni na Mayor Magalong at City Health Office ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtitest sa mga pinagkukunan po ng tubig. Kasama na dyan ang Baguio City Water District, ang aming ospital, yan ang Baguio General Hospital and Medical Center, at maging ang City Health Office. So, pansamantala, Rafi at Connie, at ginagawa po yung pagtitesting na yan, ay binigyan po ng advisory yung mga sa Baguio po na kung hindi sila magpapakulo ng tubig, ay yung chlorine-based water disinfection po, solution po yan or tablet, lalo na kung available sa health center, pwedeng gawin, kunin para nang sa ganon ay manatili pong ligtas yung inumin nilang tubig. Yung bottled water ay isa rin pong paraan para malinis po yung pagkukunan nila ng tubig. At syempre, anong gamot dyan ay ang oral rehydration. Lalo na mga bata po ang madalas na nai-report po sa amin. Ilan lamang po yung na-ospital pero nakaantabay na po yung mga ospital kung sakaling marami po ang dadalhin sa ospital. Dr. Tayag, may kailangan pa ba ng dagdag na doktor o libreng gamot kaya? Yung oral rehydration solution na nabanggit nyo mula sa DOH Central Office? Kung sakaling kukulangin ho sa oral rehydration solution, ito yung practical tip namin. Kung malinis po yung tubig na gagamitin nyo sa pagtimpla, lalo na napakuluan yon, 2 minutes lamang ho pag rolling boil, hindi naman kailangan lumampas po ron. Di malamig na po yan. Ay i-mix nyo po ang 6 na kutsaritang asukal at kalahating kutsaritang asin. Yan ang magiging oral rehydration salt solution nyo po. At unti-unti, tasa-tasa po ang painom sa bata o kung sino man nagkakaroon ho ng diarrhea. Ngayon, ang loperamide ay hindi naman ho nire-recommenda para sa lahat. Sa mga adults, pwede po at kung yan ay nakadalawa o 4 na po kayo, ay kailangan pumunta po kayo sa ospital. At habang hinihintay namin ang resulta ng mga stool exam at stool culture, wag muna po kayong basta-basta uminom ng antibiotic kung hindi naman po kailangan. At sa mga nanay po dyan, tignan nyo po ang mga bata na maaaring magkaroon ng diarrhea sapagkat mabilis po yan at kung madidehydrate ay baka ma-ospital.
Okay, meron din ho tayong mga sinasabi kasi na nalilito dito sa gastroenteritis dahil kapareho lang din ho nung ibang mga sakit na diarrhea, yung ordinary at saka yung pong sinasabi na amoebiasis, 'di ba? Baka pwede ho ninyong ma-explain na lamang para kung sakasakali pare-pareho yung sintomas, pare-pareho rin ho ba yung mga dapat na gawin po na remedyo, mga sinabi ho natin na Oresol at iba pa ho? Pare-parehong remedyo, nag-umpisa yan sa oral rehydration salt solution para hindi po nagkakaroon ng dehydration. Pero magkakaiba kasi depende sa makikita nating organismo o pathogen na tinatawag ko may mga ngailangan ng antibiotic. Halimbawa, kung makukumpirma natin na yan ay sanhi ng cholera, kailangan ng antibiotic. Kung yan naman ay magbubunsod sa dysenteria, kung saan may kasamang dugo, yung pagdumi, antibiotic din po yan. At kung may laklat, iba rin naman po ang gagawin natin paggagamot. Pero sa ngayon, ang mga nire-report po sa amin ay diarrhea, na kung saan may abdominal cramps o kaya ay talagang humihilab po yung tiyan, meron hong naduduwal at nagsusuka po. At marami ho sa kanila na nireport ho sa amin ay naka-recover na. Ilan na lang yung ibig sabihin, 1-2 araw na meron naman ng mga sintomas na nabanggit ko, ay agad namang nakaka-recover. Okay. So sa ngayon po, ang Department of Health ay nagpadala na po ng team kasama na yung Center for Health Development dyan sa Cordillera at yan po ay sa pakikipagtulungan kina Mayor Magalong Okay, po. pero At umaasa kami na gumaling kagad si Mayor Magalong. Alright, good to know, sir. Makarecover kagad. Opo, Yusek, magandang balita at marami hong naka-recover. Pero para ho doon sa mga hindi pa rin nakakaalam, lalo na sa mga bata, hindi ba? Hindi nagsasabi minsan na dehydrated na pala. At yung mga magulang, baka pwedeng gabayan natin kung kailan dapat sinusugod na sa ospital ang isang bata ho na dehydrated na ano yung mga sintomas niyan. Unang-una, makikita nyo po na yung bata talaga, pag napansin pumunta po sa mga comfort room po ninyo, sa toilet, matatansya nyo na yung nawawalang tubig at electrolytes sa kanila at hindi nagbabadya ng magandang sitwasyon kung more than 10% na ng body weight yung nawawala. May mga palatandaan sa mga sanggol, halimbawa, yung bumbunan ay bumabaon po, okay, lumalalim po yun. Sa ibang bata o kaya doon sa mga adults nangangalumata, lalong nauuhaw, tapos yung makikita nyo, yung halimbawa yung skin ay nagiging dry. So ibig sabihin yan, mayroon na yung dehydration at yung iba, bumibilis na yung paghinga at kung marunong ho kayong kumapan ng pulso ay bumibilis po yan. At kung nasa health center, kung grabe na, bumabagsak po yung blood pressure. Pero syempre, una na natin, yung tinuro ko po sa inyo na oral rehydration salt solution na mabilis nyo pong maititimpla. O kung ayaw nyo nun, punta kayo sa butika kasi may mura naman po yun, flavored pa. So yan ay, ilalagay nyo lang sa baso, tapos haluin nyo lang ng kutsarita, iinumin nyo, malaki. At yun naman sa nagtatay ko may brat diet para na sa ganun makarecover kagad. Brat, banana, yung saging dahil sa potassium, kailangan natin yon. Rice, yung kanin po. Yung apple sauce, nabibili po yan, may kamalan lang ng konti. At tea, yung toast. Alright. At pwede kayong mag-cereal po, katulad ng oatmeal. O kaya sopas, makakatulong po yan. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming mga tips na yan. Thank you. Thank you, Connie. Thank you, Rap. Yan po naman si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Samantala, hindi lamang po si Binibining Clay ng Maria Clara at Ibarra ang mabibigyan ng kopya ng Noli Me Tangere. Dahil ang National Historical Commission of the Philippines, naglabas na rin ho ng kopya ng original manuscript ng nobela. Sa anunsyo ng NHCP, makikita raw sa Spanish manuscript ni Jose Rizal ang kanyang handwriting.
mga inedit, corrections at pati deletions na ipinasa sa typesetter o nag-layout ng nobela sa Germany noong March 1887. Ang bawat kopya ng libro ay nagkakahalaga ng 2,450 pesos. Pwede raw yang mabili sa property section o online bookstore ng NHCP. Sa gitna ng mabigat na traffic sa diversion road sa Mandurriao, Iloilo City, pinaghahampas na isang rider ang driver ng isang pickup truck gamit ang baseball bat. Sugatan ng driver na agad namang nadala sa ospital. Kwento ng biktima sa mga pulis, wala naman siyang nakaaway sa kalsada dahil naka-helmet. Hindi pa natutukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nakatakas na rider. Mabibilis na balita po tayo. Balikulungan ng isang lalaki sa Minglanilla, Cebu matapos umanong magtangkang magpuslit ng ilegal na droga sa kulungan. Ayon sa warden ng DJMP facility, dadalaw lang sana ang suspect sa kaibigan doon. Pero nadiskubre sa searching area ang isang pakete ng hinihinalang shabu na nakatago sa loob ng mga saging. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect na dati na ring nakulong dahil po sa iligal na droga. Wala po siyang pahayag. Sa Batbangon, Leyte, sugatan ang 5 taong gulang na lalaki matapos aksidenteng mabaril ng kanyang lolo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, itatago na sana ng lolo ang baril nang aksidente niya umanong nakalabit ang gatilyo. Isinugod sa ospital ang bata na tinamaan ng bala sa likod. Maayos na po ngayon ang kanyang lagay. Na-recover naman ang ginamit na baril na wala palang kaukulang papeles. Wala naman daw planong magsampa ng reklamo ang ama na anak ng suspect. Pero ang pulisya naghahanda ng reklamong illegal possession of firearms sa tumakas na suspect. Balikan po natin ang balita tungkol sa sunog sa isang residential area sa Pandacan, Maynila. Bukod nga po sa sanhi ng apoy, kabilang din sa mga inaalam ngayon kung saan pansamantala nang tutuloy ang mga nasunugan. Ang mainit na balita hatid ni Darlene Kay. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang ilang bahay dito sa West Zamora, Pandacan, Maynila. Mula sa malayo, kitang-kita ang malaking usok. Nagsimula ang sunog sa barangay 850 mag-aalas 6 ng umaga kanina hanggang sa tumawid na ito sa katabing barangay 851. Emosyonal ang mga residenteng wala nang nagawa kung hindi panoorin ang mga naaabong bahay at mga ari-arian. Kaya dito po talaga ako lumaki sa Dapa, kaya sobrang sakit na makita yung mga kabarangay ko na ganito yung nangyari. Marami sa kanila ang walang nabitbit ni isang gamit. Sobrang bilis po ng pangyayari. Sobrang bilis ng apoy. Umabot papunta dun po sa amin, dun po yung bahay namin. Wala po kaming nasalba kahit isa. Sina Eliza, tupok na tupok daw ang bahay. Nagising na lang daw siyang malaki na ang apoy. Paglabas ko lang talaga, malakas talaga yung apoy niya eh. Abot na sa looban ng liwanag ng apoy. Kaya paggising ko, punta ako agad doon. Mga anak ko agad din ano ko. Nagtamo pa si Angelo ng mga sugat matapos subukang tumulong sa pagresponde. Pagising ko ng umaga, yung wire nila kit-kit, sa labas nila, umaapoy. Kaya ginawa ko, kumuha ko ng tubig sa bahan namin. Tinaray ko siyang ibuhusan, pero hindi ko nakaya kasi hindi ko naabot. Nasugatan tanga po ako kanina sa pag-ano ko. Tapos, pagbalik ko sa bahay namin, kinuha ko na yung anak ko. Puspusan ang ginawang pagresponde ng mga bumbero. Umabot ang sunog sa ika-4 na alarma. Tumulong din ang mga residente na nagpapasa-pasa ng mga basyo na may tubig. Kung makita nyo yung mga kabahayan, made of light materials, though may marami na tayo involved na may mga 3-story. Kaya lang sa sobrang init at saka yung napalibutan siya, nadamay sila. Naging pahirapan daw ang pagresponde sa sunog dahil sa kipot ng mga daan. Kung makita nyo yung mga iskinita, masisikip talaga. Gustuhin man natin maipasok lahat ng truck natin para mag-supply ng tubig, hindi kaya. Ang pinanggagalingan pa, Quirino pa. So makita nyo yung papasukan ng mga hose natin. Matapos ang nasa 2.5 oras, tuluyan ding naapula ang apoy. Mahigit 300 residente ang nawalan ng tirahan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sakit man sa dahil yung sa lugar ko, tulong-tulong na lang para maabangan muli. Humingi na muna ng saklolo ang mga opisyal ng barangay sa LGU para sa pansamantalang tutuluyan ng mga nasunugang residente.
Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, pag-usapan po natin ang utos ng Bureau of Internal Revenue na patawan ng 1% withholding tax ang ilang online sellers. Nakasalang sa Balitang Hali si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat at sa inyo po mga taga-subaybay. Sir, ano po ba ang naging basihan sa pagpapatupad po nitong 1% withholding tax sa mga online sellers? Well, nakasaad po yan sa ating batas, sa tax code, section 57 po, that pwede po tayong mag-impose ng withholding tax na 1% po on gross revenues. At ngayon po, yan po ang naging basihan po natin. At nais ko lang po linawin na ito pong ini-implement po natin ngayon ay hindi panibagong buwis ito. Ito lang po ay pamamaraan po ng pagkolekta ng buwis na lahat po ng online sellers ay subjected na po simula pa lang nung una pa lang na nagnegosyo sila ay dapat nakarehistro na sila sa aming ahensya at dapat nagbabayad sila ng income tax. So ang withholding tax po ay ang totoong tax po niyan ay ang income tax. Ang withholding tax po ay ang pamamaraan lang po ng pangungulekta ng income tax. Okay, sa inyo pong projection, gaano kalaking tax ba ang makokolekta nyo mula po dito? Well, sa ngayon po dahil hindi po natin nakikita ang buong industriya ng online sellers, ang alam po lang natin ay napakalaki po nito. Kaya in terms of estimates or figures, definitely po aabot po tayo ng billion-billion na collection po dito dahil talaga namang lumalaganap na po ang bentahan sa online. Okay, pero paano ito mababalanse? Dahil yung iba nakarehistro, yung iba talagang sinasadyang wag na dahil alam niya, iiwas sila sa ganito pong mga babayarin dahil hindi naman daw ganun kalaki na nga ang kanilang kita. Ano ho ang inyong magiging measure para maging pantay-pantay sa lahat, ang mabubuwisan? Well, yun nga po, kaya nga po natin ginawa ito at nilabas po natin itong panuntunan natin na itong revenue regulations dahil po marami nga pong hindi nakarehistro at may mga nakarehistro din po. So ngayon, sa pamamaraan po nito ay masisigurado rin po natin na karamihan po, hopefully lahat po ng online sellers ay magrehistro po. Hindi rin naman ibig sabihin ng rehistrado na ay may kailangan ng bayaran na buwis. Kaya po tayo naglagay din ng threshold amount na 500,000 na kung hindi lalampas ng 500,000 ang inyong benta sa isang taon ay hindi kayo masasubject dito sa withholding tax po na ito. Kailan po ang implementation nito at sakop din ho ba nito yung mga nasa abroad? Ang implementation po nito, effective na po ito ngayong January po, although binibigyan natin sila ng palugit dahil ang magbabayad po ang magre-remit po ng withholding tax na to ay yung mga online platforms po. So naka-effective na po yan. As to kung kailan nila magagawa based sa systems nila, may palugit pa rin naman tayo para naman masigurado na lahat po ng sistema ay nakaayos na nila. Ngayon, sa mga abroad po, ng mga online sellers, hiwalay po yan. Kasi minsan yung mga online sellers na nasa ibang bansa ay hindi rehistrado. Kapag hindi ho sila rehistrado at maituturing na negosyo sila na not engaged in trade or business in the Philippines, meaning kasi hindi nga rehistrado, ay iba ang magiging pamamaraan ng buwis nila. Yun ang tinatawag na final withholding tax. Mas malaki po. Dito po kasi sa mga local at rehistrado, ang withholding tax po nila ay creditable withholding tax, meaning mas maliit po, 1/2 of 1% lang po ng gross selling price. Mas malaki kapag foreign na hindi rehistrado sa Pilipinas. Pero iba po ang patakaran po doon. Commissioner, ang tanong po ng maraming suki ng online shopping, magmamahal ba yung binibili nila online dahil dito? Well, dapat po hindi po tayo mangamba, pagdating po sa mga consumers, dapat po matuwa po tayo na ini-implement po natin ito. Unang-una po, ang dami po rin nating natatanggap na mga reklamo sa mga online sellers, laban sa mga online sellers na nagtitinda ng mga depektibong produkto or minsan nagbayad pero walang dumating na produkto o minsan naman iba ang dumadating na produkto. Tapos kapag nagrereklamo sila, wala silang mahabol dahil nga itong mga online sellers na ito ay hindi rehistrado. Okay. So sa pamamagitan na ito, masisigurado natin na lahat ng binibili natin sa online
ay lehitimong mga negosyante dahil rehistrado po sa gobyerno. So may interest po kayo dito na dapat po matuwa po kayo na nire-require natin silang magrehistro. Pangalawa po, wag po tayong mangamba na magtataas ang presyo nito dahil again, hindi po tayo nagpapataw ng panibagong buwis. Ang buwis po niyan, again, lahat po ng kumikita, generally, lahat po ng kumikita, lahat ng nagnenegosyo ay kinakailangan magbayad ng income tax kung depende po yan doon sa bentahan na po kung may babayaran o wala. Pero so with this imposition ng withholding tax, wala po kaming pinapataw na buwis kaya po dapat ay walang epektong itataas sa presyo ng mga And of course, produkto Commissioner, yung pag-register para mahabol din sila kung merong kailangang habulin dito po sa mga sellers online. Tama po. Kaya po dapat ito po ay magandang solusyon po para sa lahat po. Unang-una na po ay again yung wala tayong pinapataw na bagong buwis. Ito po ay more on tax administration lang po na masigurado natin na a portion ng kanilang tax ay maibayad na at makita natin na talagang nakarehistro ang mga online sellers. At pangalawa, masisigurado natin na lehitimo ang mga nagbebenta sa online. At pangatlo, hindi naman nga dapat magtaas ng presyo yan dahil hindi tayo nagpapataw ng karagdagang buwis. At Commissioner, malaki yung makokolekta po natin dito kaya makakatulong po sa ating bansa. Very quickly, Commissioner, ilan po bang percentage o percent yung nakarehistro at hindi pa nakarehistro? Well, in terms of percentage, again, hindi pa natin nakikita yung buong picture dito kung ilan po talaga ang nagnenegosyo online. Ang alam po lang natin ay napakalaki po. So in terms of percentage, hindi po natin masagot yan kung ilang percent ang nakarehistro sa hindi nakarehistro. Okay, maraming salamat po sa inyo, Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. Kahit ilang beses na nagpapaalala, may mga nahuhuli pa rin ng MMDA na mga sasakyan na dumaraan sa EDSA busway. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, mga sasakyan ng isang senador, isang congressman at iba pang mga government vehicles ang nalambat ng MMDA sa kanilang operasyon laban sa mga dumaraan sa EDSA busway ngayong umaga. Huli ang sasakyang ito na may plakang number 7 na ang ibig sabihin ay sasakyan ng isang senador na dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas flyover. Hindi nagpa-unlock ng panayam ang driver ng sasakyan pero wala namang ibang sakay sa loob nito. Bukod dito, isa namang sasakyan ng isa namang kongresista ang nahuli rin. Hindi na nagpakilala ang mga sakay nito. May mga pulis din, Rafi, na nahuling dumaan sa EDSA busway at iba pang mga government vehicles galing sa Department of National Defense, PNP at Philippine Marine Corps. May ilan din mga pribadong sasakyan tulad ng mga kotse at motor na dumaan sa EDSA busway na para lamang sa mga dedicated na bus ng EDSA Bus Carousel. Ayon sa MMDA, hindi porke gobyerno ay pwedeng dumaan sa busway. Sa ipinalabas na sulat ng DOTR sa MMDA, ang mga opisyal ng gobyerno na pwede lamang po at pinapayagan sa EDSA busway ay ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema. On duty ng mga ambulansya, fire trucks at mga police cars. Narito po ang pahayag ng hepe ng MMDA Strike Force na si Ginoong Gabriel Go. Ang ating ahensya, we are just implementing the law and kung ano po ang narapat, we have to implement it fair and square. Rafi, paalaala sa ating mga motorista na natitempt na dumaan sa EDSA Bus Carousel, 5,000 ang multa sa unang offense at pwedeng umabot yan ng hanggang 30,000 pesos na multa kasama na yung pagre-rekomenda sa LTO na tanggalin ng inyong mga lisensya. At kani-kanina lamang ay may isang basketball player din na nahuling dumaan sa EDSA Bus Carousel at 5,000 rin ang iminulta sa kanya, Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, dagdag bayarin na naman ang nakaamba sa mga nangungupahan ng tirahan. Pinayagan kasi ang pagtataas ng hanggang 4% sa inyong upa. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, para yan sa mga nagrerenta na may upa na 10,000 piso at pababa kada buwan. Sa kalao nito ang mga residential unit, bed space at dormitory. Paalala ng kagawaran, papayagan lang ang pagtataas sa upa sa sandaling matapos na ang kasalukuyang kontrata sa pagitan ng tenant at ng landlord.
Ayon pa sa DHSUD, dapat isang bagsakan ang 4% na pagtataas sa renta at hindi pwedeng pautay-utay. Mahigit 2 milyong low-income families o mga pamilyang mababa ang kita ang maaapektuhan nito. Hindi naman kasama sa pagtataas ng upa ang commercial spaces. Ang nasabing hakbang, ginawa raw para mabalanse ang karapatan ng mga umuupa at pangangalagaan o pangangailangan ng mga landlord. Para sa mga nangungupahan dyan, ano kayo masasabi nyo sa pagpayag ng gobyerno na taasan ng 4% ang upa ng bahay ngayong taon? Agree kayang netizens dyan? Si Kiaso Kobayashi, hindi raw siya sang-ayon. Para daw kasi sa mga fixed and budget para sa araw-araw, mahirap daw yan. Dapat mas pagtuunan raw ng pansin ang pagtaas ng sahod. Ganon din si Lance Ventura, hindi rin siya sang-ayon. Dapat raw pag-aralan ng mabuti ang polisiya bago ipatupad. Ayon naman kay Rosalie Afar, fair lang daw kasi nagtataas din ng taxes sa mga negosyo at lupa. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Ito naman, trending ang agaw pansin na paandar ng mommy and daughter tandem sa Porac, Pampanga. Suot kasi ang DIY creations ni Mommy, ready nang mag-Hello Universe si baby girl. Eto na, tingnan natin. Sa unang tingin, ayan o, aakalain mong may mini version na si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Rumampa kasi ang 2-year-old na si Inday Eunice, suot ang winning costume ni MMD. Fashion on a budget ang peg dahil less than 500 pesos lamang ang obrang ito ng kanyang mommy Rochelle. Nabuo raw ito gamit ang ilang tela at bagay na makikita lang sa kanilang bahay. Dati na rin usap-usapan ng mag-ina nang gayahin nila ang mga OOTD Heart Evangelista, gaya ng Golden Kutsara at Tinidor Ensemble. Meron din silang kapuso characters-inspired costume gaya ng Mulawin, Urduha at Jezebel. Ayan ang mga dapat ginagawa ng mga mommies para paglaki ng mga anak natin na napakabilis naman talagang lumaki. Meron silang souvenir. Sinusubaybayan ko yan, yung mag-ina na yan. Tuwang-tuwa ako. Oo. Imagine mo, ang pinaka-favorite ko ata dyan, yung kay Urduha. Oo. Tsaka si Jezebel. Jezebel din. Tsaka game na game yung yung si bata. Inday. Oo, si Inday Eunice. Kakatuwa yan silang mag-ina. Oo. Tsaka talagang great bonding, no? Napaka-creative, costumes. Diba? Ang galing ni Mami. Siya lang yan. Siya lang gumagawa. I think magiging negosyo mo yan, Ma'am. Nasa sasabihin ko eh. Diba? Tsaka hindi, on a budget yan, ha? Hindi kailangan gumastos ng mahal. Tama. At memories yan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.